Chinese defense official has said that the US is now trying to build an Asia-Pacific version of NATO. Chinese general, inakusahan ng US na lumilikha umano ng isang alyansa gaya ng NATO mula sa Asya. Gaano nga ba ito katotoo? At kasali nga ba talaga ang Pilipinas sa usaping ito? At alam mo ba na mayroon na talaga noon pa man na maituturing na kahalintulad ng alyansang NATO mula sa Asya? At ito ang tinatawag na SEATO o Southeast Asian Treaty Organization. Gayunpaman ay matagal nang nabuwag ang organisasyong ito na may layuning pigilan ang pagkalat ng komunismo. Pero dahil nga muling nauungkat ang usaping ito, ay ating nga alamin kung anong mga bansa nga ba ang pinakaposibleng mapabilang sa kasalukuyang panahon kung muling magkakaroon ng alyansang kahalintulad ng NATO mula sa Asya. Ang NATO o North Atlantic Treaty Organization ay itinatag noon pang 1949 kung saan ang layunin nito ay protektahan ang mga kasaping bansa sa Europa at North America laban sa anumang agresyon mula sa Soviet Union at mga kaalyado nito. Ito ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng Western powers na bumuo ng isang kolektibong depensa laban sa komunismo sa panahon ng Cold War. Samantala ang SEATO naman o Southeast Asian Treaty Organization ay itinatag noong 1954. Ang SEATO naman ay nakatuon sa Timog Silangang Asya upang protektahan ang mga kasaping bansa laban sa panganib na dala ng mga komunista sa rehiyon. Ang layunin nito ay sagutin ang mga banta sa seguridad na nagsimula sa pagkatalo ng Pransya sa Indochina at ang pag-usbong ng komunismo sa rehiyon. Ang SEATO at ang NATO ay may mga pagkakaiba sa kanilang kasunduan at mga probisyon sa depensa kung saan sa ilalim ng mga patakaran ng SEATO, ang mga kasaping bansa ay nakikipagkasundo na magbigay ng tulong sa bawat isa sakaling sila ay atakihin ng isang bansa sa labas ng organisasyon. Gayunpaman walang eksaktong probisyon tulad ng Article 5 ng NATO ang SEATO na nagdideklara ng kolektibong depensa kung saan ang isang pag-atake sa isa ay ituturing na pag-atake para sa lahat. Dahil ang SEATO ay mas nakapokus sa kooperasyon sa pagitan ng mga kasaping bansa sa Timog Silangang Asya upang tutukan ang mga panganib sa rehiyon, partikular na mula sa komunismo. Kaya naman noong 1965 na magkaroon ng digmaan sa pagitan ng India at Pakistan na mas kilala bilang Second Indo-Pakistani War ay wala sa mga bansang kasapi ng SEATO kagaya ng Estados Unidos o United Kingdom at iba pa ang pumasok sa labanang ito upang tulungan ng Pakistan na miyembro ng SEATO dahil ayon nga sa kanilang mga patakaran ay para lamang sa seguridad laban sa komunismo ang alyansa, partikular na sa Timog Silangang Asya. Kaya naman dahil dito ay nagsimulang bumuo ng mga bagong pakikipag-alyansa ang Pakistan mula sa iba at tuluyang kumalas ang Pakistan sa organisasyong ito noong 1973. At dahil naman sa malawakang kritisismo sa US mula sa buong mundo sa naganap na Vietnam War dahil sa pagkasawi ng maraming tao at patuloy na paggastos ng malaking pera sa digmaang ito ng US, kabilang na mga miyembro ng SEATO, ay nagpasya ng umatras ang US sa labanang ito na naging daan sa pagtatapos ng Vietnam War noong 1975 at dahil sa patuloy na kritisismo sa kaganapang ito, ang SEATO ay tuluyan na ring nabuwag noong 1977 na kinabibilangan ng United States, France, Great Britain, New Zealand, Australia, Philippines at Thailand. At sa kasalukuyang panahon bagamat itinatanggi ng US na bumubuo ito ng alyansang kahalintulad ng NATO sa Asya, ay hindi maiaalis ang posibilidad na mangyayari ang hinalang ito ng China dahil sa paglawak ng kanilang puwersa na noon pa man ay nais ng pigilan ng US, kaya't itinatag nito ang SEATO noon laban sa mga komunista gaya nila. Kaya't ang pagbubuo ng isang alyansang gaya ng NATO sa Asya sa panahong ito ay tiyak na mas magiging epektibo na laban sa mga komunista dahil ang mga pinakaposibleng miyembro ngayon ng alyansang ito ay tiyak na kabibilangan na ng Pilipinas, Japan at South Korea na pawang may mga mutual defense treaty sa Amerika at nagtataglay ng mga pinaka-advanced na kagamitan para sa giyera. Kaya't bagamat itinatanggi ng US ang pagbubuo ng alyansang kahalintulad ng NATO sa Asya, ay hindi maiiwasang mabalisa ang China. Dahil bukod sa Pilipinas, Japan at South Korea, ang India, Taiwan at Australia ay pawang mga bansang may direktang alitan na mula sa China. Kaya't kung noon ang SEATO members ay hindi pa gaanong direktang may alitan sa China,
ang mga panibagong posibleng maging miyembro nito. Sa panahong ito ay tiyak na magsisilbing bangungot para sa China dahil napakaraming bansa ngayon sa Asya ang diretsyang nilalapastangan ng China. Kaya't itanggi man ng US na binubuo nila ang alyansang ito ay napakalaki ng posibilidad na unti-unti nang patungo sa alyansang ito ang mga Asyanong kinakayan-kayanan ng mga Chino. Tandaan natin na ayon sa Mutual Defense Treaty ng US sa Japan, Pilipinas at South Korea na ang pag-atake sa mga bansang ito ay magti-trigger sa alyansa para tulungan ang bawat isa na maituturing ding patakaran ng NATO na ang pag-atake sa isa ay magsisilbing pag-atake sa lahat. Kaya't bagamat wala pang formal na alyansa gaya ng ASEAN-NATO na binabanggit ng China, ay malinaw na ang US, Japan, South Korea at Pilipinas ay maituturing ng kahalintulad ng alyansang NATO sa Asya. Ang kulang na lamang ay ang formal na pagdideklara, which is hindi naman kailangan pang ideklara ng Amerika. Dahil kung gagawin ito ng Amerika at direktang ipababatid ang layunin ng alyansang ito upang supilin ang China, ay maaaring magamit ng China ang naratibong ito upang maglunsad ng diplomatikong protesta sa United Nations laban sa Amerika at maaari ring magamit ng China ang naratibong ito laban sa Pilipinas sa mas agresibong aksyon nito sa ating mga isla. Kaya't bagamat posibleng may katotohanan ng akusasyong ito ng China, ay mananatili lamang itong sakit sa kanilang ulo hanggat hindi nagkakaroon ng formal na deklarasyon para sa pagbubuo ng ASEAN-NATO. Ganito kahalaga ang bawat pahayag ng bawat opisyal ng bansa sa mundo sa larangan ng geopolitika dahil ang bawat pahayag ay may tuturing ding sandata na maaaring maging daan sa mga layuning nais mangyari ng bawat isa. At dahil nga ang Pilipinas ay tila natatalo sa tinatawag na War of Words laban sa China, ay kinakailangan ng boses ng taong bayan upang itama sila dahil isang kababawan ng pagpapahayag na isang aksidente at hindi pagkakaunawaan lamang ang nangyari sa tagpong ito na tiyak kahit ilang henerasyon man ang dumaan ay patuloy itong babatikusin ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang pahayag ng pagnanais na tayo pa ang unang muling humiling na makipag-usap sa mga Chino sa kabila ng marahas na aksyong ginawa nito sa ating mga sundalo. Gayunpaman dahil sa matalinong pahayag ng Pangulo sa pagkontra ng mga pahayag na ito, ay naging malinaw na ang pagkukulang ay nasa ilang gabinete ng administrasyong ito, kaya't nasa komplikadong posisyon ngayon ang Pangulo at tanging ang taong bayan lamang ang magiging pinakamalakas na kakampi nito upang maisulong ang kanyang tunay na layunin na ipagtanggol ang teritoryo ng mga Pilipino. Kaya't sana ay huwag masayang ang napakagandang posisyon natin sa ating mga kaalyado dahil lamang sa ilang sangay ng ating gobyerno na tila ay mas nanaisin na lang walang gulo, kapalit naman ay ang ating teritoryo.